Kung napapanood mo ang video na ito, paniguradong napanood mo na ang part 1, 2, and 3. At sasagutin natin kung kamusta ba ang kalusugan ng ating dating Pangulong Duterte. So, ito mga kapatid, ay ang katanungan kung kamusta ba ang sitwasyon ng ating dating Pangulong Duterte. Kamusta ba ang kanyang kalusugan? Kung ito ba ay healthy? Kung ito ba ay talagang may sakit? At ngayon, sasagutin na natin ang tanong ng isa sa ating commenter na yan. Grabe, ang bigat naman ito. Pasensya na mga kapatid, nagiging emotional lang ako sa nakikita ko sa baraha. Oh my God. Why I need to see this chaos? Why I need to see this madness? No? Pasensya na mga kapatid kung ako ay nagiging emotional. So, sabi dito, ako mga kapatid ay hindi pro Duterte, no? Hindi rin po ako pro Marcos. Wala po akong pinapanigan, wala po akong kinakampihan. Naaawa lang ako doon sa sitwasyon ng tao, no? Sabi dito mga kapatid, siya talaga, kung mapapansin nyo, sa mga previous reading natin, lagi lumalabas to. This is the King of Swords. This is the energy ng ating dating Pangulong Duterte. Pasensya na guys if I'm being emotional. So, sabi dito mga kapatid, ay currently siya talaga ay may sakit, no? At siya ay madidetain ng medyo matagal. Hindi to yung mga kapatid na mabilisang sitwasyon. Kung papanood nyo yung part 3, sinabi ko dito na makakabalik ang ating Pangulong Duterte. Ngunit hindi siya agad-agad na in 2 to 3 days, in 1 week na makakabalik siya. Hindi siya ganun. At sabi dito ay meron siyang talagang karamdaman. Meron siya talagang iniindang sakit, no? Something about siya ay may mga medications na iniinom talaga, no? At sabi dito, sometimes the victory is not worth the price. This is a situation wherein alam niya na mangyayari to sa kanya, and this is a sacrifice for the Filipino people. Oh my God. Pasensya na mga kapatid, I'm just being emotional right now kasi base sa kanyang edad ay medyo mahihirapan mo siyang mag-adjust doon sa klima sa Netherlands kung nasaan siya ngayon. Oh my God, pero nagpapakatatag siya. You got the strength card. I could think that the Lord is watching. He is always watching. The Lord is always watching, and He is being guided, no? These things are meant to happen. Pasensya na po, nagiging emotional lang ako. Sabi dito ay talagang mahihirapan siya sa sitwasyon niya doon. Mentally, yung kanyang mental health, syempre, medyo stress siya. Ayan, sabi dito, ay anxiety, imprisonment, no? Kung mapapansin nyo, parang lumabas na ito, no, sa mga previews.
readings natin na talagang siya ay madidetain, siya ay makukulong. So, okay naman ang pasilidad, no? Pero, dahil sa kanyang edad ay parang tayo lang mga kapatid, diba? Pumunta lamang tayo sa Japan o sa malamig na lugar, diba? Ang hirap mag-adjust na sobrang lamig ng klima, diba? Like Japan, US, no? So, kung tayo ay nahihirapang mag-adjust doon sa sitwasyon, no? So, mas lalo ito dahil hindi naman lingid sa kaalaman natin na may edad na ang ating dating Pangulo. And, but I have a good news for you guys, no? So, hindi naman siya papabayaan doon. All your dreams are coming true. Sabi, healing, unexpected help, rejuvenation, no, on opportunity. So hindi naman siya papabayaan doon. May mga medical experts naman din doon, no. It's just that naiyak lang ako mga kapatid because when I touch the cards, the emotion is overflowing, no, na na-attract yung emotion ko. Actually guys, hindi ko to technically lahat emotion. This is the emotions of the card drawing me to end this sadness. Kasi maganda naman, good thing, maganda ang pasilidad doon, ano. It's just that the card was so soulful. Yung nakikita ko lang guys, yung sitwasyon kung gaano syempre kahirap mag-isa doon based sa edad niya, no, na siya ay dapat na sa tutuusin, yung bang kumaway-kaway, maglibot, magbasa, mag-relax, no. Ang mahirap kasi mga kapatid ay mag-isa ka lamang doon sa isang lugar na wala kang kausap, na malayo ka sa pamilya, tapos may iniinda kang karamdaman at hindi sa'yo akma yung klima, no. So, pasensya na ako yung humihingi ng paumanhin sa aking reading ngayon. I'm just so emotional na tuloy-tuloy mga kapatid yung tulo ng luha ko na hindi ko kaya talagang pigilan. Sobrang bigat ng mga cards, but thank you Lord, no, because we can see that He is being guided. Again, hindi ako po pro Duterte. Ulitin ko, hindi ako pro Marcos. Hindi ako nangingialam sa politika, hindi ako nangingialam sa religion, no? At talagang ganito ako mga kapatid, pag pag nakikita ko yung sitwasyon, talagang I am very emotional na pag actually I'm so speechless right now. Naaawa lang ako dun sa sitwasyon. Pasensya na po. So, to make a recap, yes, okay, ang Pangulong Duterte sa kanyang health, yes, meron siyang underlying issues. So, sa balita, sinabi naman na talagang siya ay diabetic, no? So, if a diabetic person, an 80 years old, parang sa madalit salita, alam nyo na yung ibig ko sabihin na nakakaawa lang yung sitwasyon niya, no? And this card drawn my emotions into tears. Talaga namang I'm so speechless. So follow for part 5 kung gusto nyong malaman, dahil marami ding nagtatanong po sa comment section kung magkakaroon po ba ng martial law, kung magkakaroon ba ng EDS revolution again, no? So make sure to follow and click the star button and subscribe button para lagi po kayong updated, and please comment God save the Philippines. Yun na lang po ang makakapitan natin mga aking kapatid. Tayo po ay magdasal, manalangin na this madness, this chaos should end. Maraming salamat and stay blessed.